Nakalabas na sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang namataang Chinese research vessel sa Batanes, pero may isa pang namataan malapit sa Santa Ana, Cagayan. Saksi si Joseph Moro. Mag-aalas 10 kaninang umaga nang lumipad ang eroplano ng PCG mula sa Lawag, Ilocos Norte. Ang misyon matyaga ng Chinese research vessel sa bahagi ng Batanes sa sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pumasok ito noong April 2 nang walang pahintulot sa bansa. Namataan na ng Philippine Coast Guard yung minomonitor nila ng Chinese research vessel at ilang beses ito nang niradyohan, pero hindi ito tumutugon kahit minsan sa mga radio challenges na ibinigay ng PCG. Sa pag-iikot ng eroplano ng PCG, ilang beses niradyohan ang isang barko. You are advised that you are currently sailing within the Philippines exclusive economic zone. Pero hindi ito tumugon. Sa di kalayuan, may isa pang barko na namataan ng PCG. Sinalens ito. Notify us of your intention. Pero hindi rin ito tumugon at nagpatuloy sa mabilis na paglalayag. Hindi pa nakikilala ang dalawang barkong namataan 47 nautical miles o halos 100 kilometro hilagang silangan ng Batanes. Nasa border na ito ng air zones ng Taiwan at Pilipinas. Ayon sa PCG ngayon, nakalabas na ng EEZ ang nakitang Chinese research vessel na Songshan Dashu kaninang alauna ng hapon. Pero may isa pang research vessel na namataan 50 kilometers sa silangan ng Santa Ana, Cagayan. We are still not certain kung ang ginagawa lang nila is basically freedom of navigation dahil nasa labas naman siya ng territorial waters natin. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China ukol sa naturang research vessel. Pati ang panibagong pangharas ng kanilang mga barko sa barko ng PCG sa Zambales. Of course, concern po ang ating Pangulo sa mga nangyayari. Pero minimaintain pa rin po natin yung level of professionalism na may kasama pong fearless spirit of patriotism. Ayon sa Philippine Navy, 4 na pong barko ng China ang namataan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea nitong Marso. Tuloy ang pagpapatrolya at pagpapalakas sa kakayanan ng bansa na magbantay sa teritoryo nito. Ang Philippine Air Force bibili ng long-range patrol aircraft. We have upcoming radars which are also part of Horizon 2. We are still expecting 2 fixed-wing radars which will be placed strategically in areas all over the Philippines, which will ensure that we have full coverage of not only our territory but also areas of our exclusive economic zone. Samantala, 20 bagong unmanned aerial systems o UAS ang ibinigay ng Australian Embassy sa PCG. Bahagi ito ng nakalaang 629 million pesos na tulong ng Australia sa Pilipinas. Kabilang dito ang drone na may night vision at kayang kumuha ng litrato at video sa gabi. Gayon din ang isa pang klase na kayang tumagal ng ilang oras sa himpapawid. Guided by our commitment to work with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources. This, ladies and gentlemen, is the Philippines-Australia Strategic Partnership in action. Malaking tulong siya in the entire mission areas of the Coast Guard. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.